Kaswabe, this is the new 2024 GAC M8 GX Master. And of course, I want to say thank you to GAC Motors Philippines for allowing me to experience their flagship vehicle on their fleet. Sa lahat ng information na kinakailangan mo, ilalagay ko lang dyan sa pin comment below. The unit price of this top variant minivan is 3.9 million. Hindi naman masyadong malayo doon sa lower trim level niya na nasa 2.9 million pesos. Hindi talaga malayo, no? 1 million yung difference. Pero anyway, magiging happy pa rin ang minamahal natin sa buhay kahit anong klase ng variant doon. Depende na lang sa gusto natin and features na ino-offer. Ito nga pala, the second generation, kung i-compare natin doon sa full review ng first generation na ginawa natin, new enhancement at nakakatuwa naman ang pagbabago dito. Body styling, master VIP seating, even yung mga side panels natin, ang squishy ng mga material. Tapos you have that 14.6 new command system, ang laki-laki, and full LCD gauge cluster ang na-receive nito. At marami pang iba, kaya kinakailangan mong panoorin to, kaswabe. Pinrioritize talaga nila at kinater ang advanced feature nito, styling, comfort, and even yung pag-long travel kasama yung pamilya natin. Hindi mo ba alam, kaswabe, na etong GAC M8 GX Master, same lang naman sila ng engine specs nung lower variant. Ito ang most powerful na minivan na magkakaroon tayo ng review. Kung i-compare natin sa mga Korean and Japanese, hindi ko nababanggitin yung brand, combined power of 248 and 400 Newton meter of torque. After that, gaano kaswabe ang kanyang dynamic test drive performance. Kaya naman, kaswabe, let's begin. Kaswabe, unahin natin ang swabe-cool features dito sa ating driver cockpit. Anyway, pinrioritize talaga nila ang comfort dito for long distance travel kasi napaka-spacious. Hindi lang dito sa ating VIP seating. Ang i-discuss muna natin ay yung pagkakaroon niya ng mga gold panel trims. Nagkalat dito Masasabi mo talagang time is gold. And dito sa ating dashboard, meron kang emblem dito. I think this is the Tramchi kasi doon sa predecessor. Inulaan ko lang naman, sa tingin ko lang yung Chinese character dito. Then, meron ka sa trims ng vents natin, sa framing ng ating mga ambient lights sa passenger dashboard, and even dito sa ating side shield. And of course, the release door handle is gold-plated. Hindi lang dyan nagtatapos kasi ang likod ng ating mga front seats, meron rin siyang gold plating, and even syempre doon sa pinaka-importanting upuan sa VIP seating, makikita mo nagkalat ang mga gold panel trims. Ang sumunod niyan dito sa ating floor matting, kakaiba, it's so premium and luxurious talaga kasi quilted yung mga floor matting natin na laging nakikita natin yan sa mga seats lang natin, of course dito sa driver, passenger, and of course sa pinaka-importanting row ng ating GAC M8 GX Master. After nyan, kaswabe, ang ating roof liner, napaka-special because this is suede ang ating material. Ang sarap haplus-haplusin. Naka-equip rin ang ating passenger sunroof kasi magkahiwalay sila doon sa VIP seating. At least meron tayong kanya-kanyang bintana dito. Up next, kaswabe, is our rear digital mirror. Ito nagsisilbing wide angle talaga siya. It's panoramic view. Kaya lang hindi mo siya talaga matatransform into mirror. So if you are the chauffeur or si manong driver and even ako passenger, para makita ko ang aking sarili, nandito nagtatago sa ating sun visor with vanity lights. Hindi magpapahuli ang ating napaka-premium na seats dito. Special leather upholstery ang ginawa nila. Tapos yung pampainit at pampalamig natin, of course, nandito ang control. Ang nakakatuwa niyan, talagang ramdam mo na lumalamig siya kagad at umiinit. Napaka-instant ng kanyang transformation, at hindi lang dyan kasi dito sa ating driver seat, hindi naman ito yung pinaka-special. So ibig sabihin yung chauffeur, pwede niyang kontrolin yung ventilation and warm seat sa ating VIP row. 12-way power adjuster para kay manong driver, para lahat ng adjustment niya. Sobrang komportable siya. Dito naman is 4-way, and even yung mga headrest natin, meron tayong 4-way manual adjustment na ang pinagkaiba niya when it comes doon sa GL ay lahat manual adjustment ang mga seats natin. Pero dito, hinahanap ko lang sana na merong leg extension
bolster sa ating driver para naman, of course, hindi kagad siya magkakaroon ng fatigue. Yun lang naman yung pinaka hinahanap ko sa kanya dito. Madagdag pa natin na dito sa dashboard, kakaiba ang styling dito. Meron kang premium wood trims na hindi siya laminated. One panel lang pala ito, so wood trim, abstract design ng mga ibon and mountains. Matatagpuan mo sa ating glove box compartment, meron kang maliit na hook sa pinaka left side. Kung ikaw as passenger ka dito, meron kang malaking extra storage dito sa ilalim. Meron kang mga charging power outlet, dalawang USB Type A and Type C. Actually, nagkalat lahat yan, kaya pakinggan mo lang lahat kaswabe. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Next, Suavicool feature, comparing sa kanyang predecessor kaswabe, ang ating new command control, napakalaki. It is 14.6 inches. Yung dati, ang liit lang. Very intuitive, very responsive, very colorful. Ang dali lang pag-aralan nito, Apple CarPlay and Android Auto compatibility. At hindi lang yan, kasi pag binuksan nga pala natin ang ating surround camera na 360, which is matatagpuan dito sa ating center console, napaka-sharp and liquid ng kanyang resolution. Ang pinakamaganda pa niyan, meron siyang object measurement para mas ma-maximize natin yung mga space na kinakain ito at meron pa itong auto parking katulad ng mga premium vehicle na nasasaksihan nyo. Ibig sabihin, once na auto parking tayo, okay, dito sa infotainment system, ipapakita niya sa'yo kung paano yung pinaka-proseso, dadalhin mo lang, paano magpa-park ito, pwede mong baliktarin, okay, kung paano yung magiging pwestuhan niya. Then after that, i-start mo lang, then siya na ang bahala sa ating manibela. Brake and accelerator, hindi mo na kinakailangan galawin kasi meron na tayong mga sensor sa labas. Doon sa pinagparkingan nga pala namin ay isang busy na highway, maraming dumadaan, pero ang galing dahil kinaya lahat ng ating GAC M8 GX Master. Galing. Siya na nag-park mag-isa. Ayos. Grabe, tindi. Next up kaswabe, kung mapapanood mo yung predecessor niya na nagkaroon ako ng review sa kanyang center storage, masyado lang ako naging brutal doon. I wanna say sorry, pero yung delivery ko siguro hindi lang ganun kaganda, pero nakinig ang GAC sa atin. Ang ganda na ng center storage niya. You have to press this. Magkakaroon ka ng dahan-dahan na motion na cinematic opening, and napakalalim nito. Wala lang ang mga USB slotting dito kasi nandito na lahat sa labas sa ating center console, dun nga sa ilalim. Kasi yung dati, parang may missing piece pa doon na natatanggal. Hindi ko maintindihan kung pang-cover ba yun ng mga cup holders natin. Tapos yung cup holder before, ang liliit lang ng butas na even Starbucks hindi siya magkasya. Pero nakinig ang GAC sa atin. Ang kapal ng mukha, Leather siya. Tapos hindi naman very squishy. Okay lang yung material niya. Then piano black ang ating center console. Ang nakakaaliw pa rito, kasi yung ating gear navigator, meron kang flat circle dito na pwede mong laruin while nakahawak sa gear shifter natin. Drive modes, meron kang ridge na switch control dito, auto hold, use shortcut ng camera natin, start and stop, cup holders natin, maganda yung pwesto, at least hindi nagbablocks away pag nakahawak tayo sa ating gear navigator. You have your wireless charging
platform. Next up kaswabe, nagkaroon tayo ng big enhancement when it comes sa ating full LCD gauge cluster. Okay, ang dali lang tingnan, ang sukat nito ay 12.3 inches. Ngayon dito sa right side, meron kang digital clock. Then ang nakaka-impress pa sa kanya, meron siyang crawling dot line na nagsisilbi na timer ng bawat segundo na dumadaan. Left side, matatagpuan natin ang throttle response. Alam naman natin, very generic yung mga rev meter. Ito, throttle response. Tapos may level siya. Mag-i-start ka sa level 1 up until level 5. Parang naglilipat tayo ng drive mode sa comfort and sport. Diba pag naka-sport, talagang yung maximum power receive natin. Very sensitive when it comes sa accelerator. Pero ito, bukod sa pwede natin i-change yung drive mode into comfort, which is normal, then sport, pang track driving. Ibig sabihin, this one gives also a huge boost of performance. Ang steering wheel natin, of course, napaka-special at kay ganda tingnan. Emblem ng GAC, tapos nandito yung mga multi-switches natin. Pero nadadaya pala, once na nakikita mo may mga gold plating dito, ang akala mo dito sa ating steering wheel ay naka-gold plate lang. Yun pala, na-mindset lang tayo ng mga gold panel trims dito. Grabe, umuulan na yung camera natin. Anyway, bilisan ko na lang kaswabe, pero at least maiintindihan pa rin natin, okay? Ito ang pinaka-komportableng posisyon dito sa ating M8. This is the Master VIP seating. Pero sa ating third row, special pa rin kasi ang ganda ng materials natin ng mga seats. Wala lang siyang pampainit at pampalamig, pero meron kang huge window, meron kang hook, vents, map lights, cup holders, extra storage, at meron kang proper armrest. And pwede naman i-adjust yung ating VIP seating dito kung hindi naman ganun katangkaran yung pinakapasahero or yung owner. Siyempre magagalit yan, di ba? Siya ang bossing dito. Ngayon, nasa right side ako kasi ito yung paborito ko. Nakikita ko yung chauffeur ko kasi mas preferred ng mga Chinese people na chauffeur-driven ang kanilang mga sasakyan. Anyway, pag nakaharang yung front seats natin, pwede natin i-adjust yan. Ganito, pwedeng nakaliad siya talaga. Okay, naka-recline. Pwede mong i-move forward and backwards kasi power-operated naman yung mga seats natin. Unlike pag kinuha natin ang GL, which is mga manual adjustment lang siya. Bakit ko nilapit ngayon? Kasi meron kang special na functionalities dito. Bukod sa may mga diamond details ka rito and gold panel trims, pag pinindot mo rito and even dyan, okay, meron tayo ritong premium table na syempre pag negosyante ka, pwede ka magtrabaho while cruising. Of course, kunwari, ito ang ating MacBook. Then titingnan ko ang aking trading. Very comfortable. Okay, kapit na kapit yung MacBook ko rito. Umpisahan muna natin yung mga reviews dito. Okay, sa kaniyang mga negosyo natin. Dito sa center console, meron ka rin dalawang cup holders. Pero hindi lang dyan nagtatapos. At pwede siyang maging, ayan o, ventilated and heated yung cup holders natin. Pero ang head scratcher ko, bakit sa isang side lang? Tapos yung sa kabila, wala siyang ganung functionalities. Or may discrepancy lang ba? Hindi ko alam, tanong na lang natin. Pero at least, meron pa rin ditong magandang functionality. Dito sa center storage, meron kang USB Type-A and Type-C. Then meron ka na naman malalim na storage dito na kasya ang 2 pirasong sapatos. Meron kang privacy windows dito na lagay lang natin yan. LED map lights. Ang special rin dito, meron kang aircraft style na LED lights which is omnidirectional siya. Ayan o. Ambient lights na pwede natin baguhin, leather wrap the grab handle, tapos M8 ang nakalagay para lagi mong matatandaan. Wala ka sa Alphard, wala ka sa Staria, wala ka sa Carnival, nasa GAC M8 GX Master ka. Ambient light is here, very squishy. Yung ating mga materials dito, piano black, then ito yung speaker natin, then another cup holder. Ngayon, eto na yan, okay? Big improvement pag i-compare natin doon sa predecessor, kasi yung dati meron pa siyang takip. Tapos natatandaan ko, yung pampainit at pampalabig ng ating mga seating, orange yung pinaka-indication na lights. Sabi kong ganoon, bakit hindi siya maging red or blue para mas ma-identify? Nakinig sa atin ang GAC. Nakinig na naman no? Akala mo kung sino si Rico Suave. Okay, nandito na lahat yung controls natin. Ang dali lang makita. Kumbaga parang remote control siya na nasa wing ng ating VIP seating. Ngayon, hindi lang dyan nagtatapos. Kasi bawat seats natin, meron kang USB Type-A tapos may extra cup holders ka. Pag pinindot mo to, ayan o, meron kang deployable na cup holders. Saan ka nakakita ng ganyan? And one more thing, may spa dito. Pag pinindot natin, makakapagpahinga ka talaga dito. Uurong yung upuan, tapos
Yung tie extension bolster, aangat siya. Then, meron tayo dito very special massage. Para sa akin, okay lang yung strength ng massage dito kaswabe. Hindi masakit sa katawan kasi pag ang lola mo or nanay mo ang inilagay mo rito at sobrang hard ng mga massager seats natin, like dun sa mga mall, baka mawasak yung likod nila. Siyempre, kailangan pag-ingatan yan. Ang swabe lang ng mga massage seats natin. Wala lang silang iba-ibang klaseng massage seats kung paano yung pinakapag-execute niya. Pero at least, ayan ang makukuha natin. Pag gusto mo maging normal ulit, pindutin mo lang yung spa, ibabalik niya kung ano yung pinaka-normal na position niya. Pero again, ang ventilated and warm seats natin, talagang ramdam mo once na inon mo sa bawat master VIP seating natin. Buti na lang hindi ko nakalimutan, cloth material na nagko-cover sa ating panoramic sunroof or glass roof. Meron siyang starlight decorations na hindi lang masyadong visible kaswabe kasi maliwanag dito sa taas, pero may mga diamond details ka rito na pwede mong i-adjust of course yung ilaw coming from doon sa ating infotainment. Lahat ng control sa pagbukas, pagsara ng mga pinto natin or door panels, even the climate control, temperature is located here. Yan. Mapunta naman tayo sa exterior review. Ito na talaga. Kaswabe, as you may see here sa ating D-pillar, continuation ito ng chrome piece doon sa window frame ng driver and VIP seating natin, pababa hanggang dito. Napakalinaw ng material na to kasi syempre pagbaba natin ng sasakyan, pag gusto mong check upin kung guwapings ka pa or you are beautiful because sa hair or baka nakikita na yung pores natin sa muka, pwede ka munang manalamin dito. Ang linaw eh. Sa kanyang front fascia, this is a huge enhancement kung i-compare natin doon sa first generation na predecessor. Mas naging vicious looking yung kanyang front grille. Nag-widen dito pababa kasi yung definition dati is yung nag-widen naman sa upper portion. You have an opening dito, then master na script. Ang ground clearance niya mas tumaas kasi yung dati 6 inches lang, ngayon naging 6.9 inches naman. Sa LED DRL, mas naging macho, playful, and attractive na. Ang pinaka-the best niyan kasi pag i-unlock and lock mo yung ating GAC M8, nagkakaroon talaga siya ng mga dancing motion na lights. Being this one, adaptive nga pala yung mga main beam headlights natin. Ngayon, pag pinark mo ito somewhere, talagang head turner siya. Para sa akin, pag itinabi mo ito sa isang Toyota Alphard, tinanggal mo yung badge ng bawat isa. Para sa akin, mas attractive ang ating GAC M8. Pero yon hindi ko naman dinidiscount because it is a Toyota. This is your third brake light, camera, advanced styling ng ating rear tail bar na parang pag in-ignite mo to or in-unlock natin sa key fob, it's like a machine that comes alive. Naglalaro yung mga ilaw dyan, badge natin, master na script sa rear diffuser. Minimal lang yung design niya and the tailpipe nakatago dun sa ilalim for cleaner look. Pero big enhancement again kasi dati dun sa first generation napaka-awkward ng rear diffuser. Parang may mali at may kulang. Medyo naging hard lang ako dun. Ang nagustuhan ko pa dito, very responsive na yung switch natin pag iaangat yung ating tailgate. Kasi dati super delayed talaga. Halos umaabot yata siya ng 2.5 seconds or 3 seconds. Nasabi ko yun eh. Dito, quilted yung floor matting pa rin natin. Tapos yung third row seats, ayan, hatakin mo lang para bumaba, ganyan. Hindi ko na tinodo kaswabe. Ilagay na lang natin yung pinaka-max cargo space na makukuha natin. Kaya lang very limited because we have the second row master VIP seating. Kaswabe, beneath the skin of our GAC M8 is a 2.0 liter inline 4 turbo petrol engine. This gives 248 horsepower and 400 Newton meter of torque. Kung ikukumpara natin sa mga na-drive natin na minivan, yung Staria 175 horsepower, around 430 Newton meter of torque. The Carnival naman, nasa 199 horsepower lang. Ang Toyota Alphard ngayon, syempre yung pinakabago and outgoing ay nasa 240 plus horsepower and 270 Newton meter of torque. Pag pinag-combine natin yon, ito ang pinakababagsik na number kaswabe. Okay? 8-speed automatic transmission ito na ginagamit rin ng Toyota, Lexus, nandiyan rin yung BMW. Top speed is 200 kilometers per hour. 0 to 100, hindi na natin babanggitin. Of course, front wheel driven ito kaswabe. 65 liters naman ang kanyang fuel capacity and fuel consumption as doon sa paper ay 9 kilometers per liter. Ngayon, we are done here, kaswabe. Ipakita ko naman sa inyo ang kanyang comfort and dynamics when it comes sa kanyang test drive impressions. Kaswabe, we are driving the GAC M8
GX Master at ikukwento ko sa inyo kung ano ang pagtingin ng ibang tao dito sa ating M8. Kasi yung nakaraan, may nakakita sa akin kasi wala naman tint yung mga windows natin. Together with my family, sabing ganun, bro, nakita kita, ikaw yung merong dinadrive na Lexus or Alphard ba yun? Isipin mo, sabi kong ganun, wow, yung styling ng GAC M8, actually, parang doon nila na ile-level. Alam naman natin kung magkano yung mga yan. Ang isang Alphard sa dealership, nasa around 5 million yan. And pag nasa importers, of course, medyo mas mahal pa ng konti. Tapos Lexus, mas premium yan na minivan kung i-compare natin yung LM350. Pero isipin mo, sa isang GAC minivan, at least nagkakaroon sila ng comparison kumbaga na ile-level niya. Napansin ko kasi namalagi ito sa akin ng maraming araw rin kahit papano pag may naglalakad, itinuturo talaga tong M8 natin. Pag nasa parking, lalong-lalo na pag inon ko yung mga lights, it has that extraordinary na effect. When it comes sa driving performance, ang nakakatuwa nito yung nasa highway ako. Kaswabe, sinubukan ko makipag-race ng konti sa isang Civic FD. And syempre, we have drive modes. Usually, nasa eco drive mode lang ako kasi pang traffic yon, 'di ba? Pag congested, hindi ko naman kinakailangan magmadali. And ang laki-laki kasi nito ang haba-haba kaya nag-iingat din ako. Pero thankful na lang ako kasi meron tayong 360 view camera na lahat ng alarm lumalabas every time na meron tayong kadikit. Yung comfort naman is the normal driving experience. Tapos yung sports mode, biglang magla-lock in yung manibela natin, hihigpit. Mararamdaman mo yung throttle response natin nasa level 5. Ang kagandahan pa niyan kaswabe, bawat drive modes talaga, meron siyang level of response na tinatawag na pwede mong piliin. Umaatikabo na minivan ito na pwedeng makipagsabayan sa mga sedan. Na-drive ito ng mom ko, pinatry ko sa kanya. Nagkaroon siya ng comment na, ay grabe, sabi niya, ang dali i-drive. Ang gaan. Visibility mo, wala kang problema dito kasi na-adjust natin yung upuan. Diba? Taas, baba, ganyan. 12-way power adjuster ito kaswabe. Plus yung headrest manual na adjust natin. So lahat dito kitang-kita natin, and even dito sa A-pillar, talagang meron kang window. Akala mo pumapasok ka talaga sa isang spa. Yun yung marireceive natin dito na vibes. Pinaka nagustuhan ko rin yung comfort ng suspension. Talagang inilagay nila ito para sa mga long distance travel kaswabe. Alam mo, ganito yan. Pag nakikita mo yung road, meron kang i-expect na speed bump or lubak. Alam mo yon, ready na yung mind mo kung ano yung mararanasan mo doon. Pero eto, magugulat ka, ha? Yung ganong klaseng lubak, ganito lang yung nararamdaman. Believe me kaswabe, sa NLEX, yung mahabang bridge na yon, di ba? May mga sharp edges na connection yon, na mga matatalas, yung tipong pag dumaan ka, mararamdaman mo yung talbog. Eto, grabe, pinapasadahan niya lang. Halos hindi niya nararamdaman, pwede ka magtuloy-tuloy. Doesn't bother you. Hindi ka magwo-worry kung medyo mabibigla yung sasakyan. Ala Alphard na yung comfort ng suspension na nakukuha natin dito with a price point na mas mura. Even the braking power, kahit hindi ito high performance brake ang ginagamit, maaasahan mo pa rin talaga. Nasubukan pa rin namin na puno kami, mabigat kami rito, pero walang pinagbago. Kayang i-handle ng ating M8 GX Master. So that's it kaswabe. Para sa akin, overall points ng GAC M8 for me with a price point of 2.9 and 3.9 million. Reasonable siya because of the advanced features. And syempre, yung tinatawag ko nga na comfort. It's either driver ka or pasahero. Hindi siya nalalayo sa comfort ng isang Alphard. So maraming salamat. Follow me on TikTok and Instagram kaswabe kasi nagpo-post ako doon ng mga highlights. Air Spencer, binabati ko. Get some merch na Rico Suabe. Hindi pwedeng nood-nood lang kaswabe. Dapat mag-avail na rin kayo ng merch natin. At don't forget to subscribe para makita nyo pa ang mga reviews na darating natin. All the rare cars here in the Philippines. God bless. More power and more performance.